Well, yung umawit kanina ay ano sila. Tanungin nyo lang kung ano yung istorya nila. Kakabenta lang po namin sa kanila sa Maalaala Mo Kaya sa kay Helen Bella. Yun yun. Okay, anyways, actually it's a very short talk lang because mamaya may panel po tayo. Ang ating pong tema is we call it 21st Century Love. Well, lahat po kayo ay tayo pala, na nasa millennials and Gen Z, ating mga age level. Hindi naman po tayo nagkalayo ng mga edad. Si Pastor Benny lang talaga ang medyo nalayo sa ating buhay. Wala tayong ibang kikipit-balikan. Pero, ano nga ba yung definition ng love sa 21st century na nagkakaroon ng connection sa buhay ng isang young people na katulad na ninyo, na kaya maraming young people ang bumabagsak po sa maling relasyon. Alam niyo po, in this 21st century love was already defined in this era in a sensation and an emotion. No, bakit po? Kasi po, yung love na tinitingnan ng maraming kabataan, lalo mga hindi Kristiyanong kabataan, ang tingin nila sa pag-ibig, it's just an emotion. Okay, halimbawa na makita ka ng crush mo. Sino po rito ang may nasipatan na pwedeng ibigin yan? Meron ba kayo nasipatan dito? No? Sino po ang sumisipat na? Taga-Tower of Hope, baka sumisipat na kayo? O mga taga-River of Life, may sinisipatan na ba kayo? Well, kasi nga minsan sa kabataan, ang pag-ibig is more of an emotion. Kinilig. Sino po rito yung sinusuotan ng sapatos, kala mo siya si Cinderella? Di ba po? Kinilig ba? Sino po kinilig? Kinilig ba? Sabi, sayang, hindi siya yung pumili sa akin. Ba't ganun? Nagkamali ng pili. Pero yung iba parang sakto yung pili. Meron po ako nakita kanina, yung ibang mga taga-River of Life, sakto yung pili nila. Ewan ko ba't nagkaganon? No, parang, ewan ko ba't yung kay RT, sakto yung pili. Yung kay Yuhan, ewan ko ba't nakapili to. Bata pa to Well, kinikilig tayo. Well, hindi naman po siguro, kami po mga pastor, dumaan din po kami sa kilig. No? Yung mga medyo yung mga adult natin na nasa likod, o yung mga young pros natin, dumaan tayo sa kilig. Hindi naman yan kakaiba. Well, sabi nga natin, yung 21st century love, it was defined in an emotion. At pagka nagkamali pa, it became a sensation. Kaya maraming young people ang nabuling sa kasalanan because they think that love is a sensation. Kinilig, and it takes one kiss to spark everything. Alam mo po sa barangay namin, dito po sa barangay Gulod, ang pinakabata po na nabuling sa teenage pregnancy, early teenage, hindi nga teenage it's around 11 years old to 12 years old, buntis na. Kasi yung 12 ngayon, tinadat na no? Baga nagkaroon na ng menstrual period. 11 or 12, first time pregnant. Dito po sa amin, 14 years old, pangalawang buntisan na. Yung iba, bakit ganon? Well, because yun nga, ang love naging emotion that became sensation. Meron lamang po kasi share sa inyo 4 evaluating question about purity. Bakit po? Mga young people, meron pong regalo ang Diyos sa inyo, both male and female, na dapat pong pinangangalagaan natin. I praise the Lord, no, kapag nakakatawa kapag yung mag-asawa, hindi po sila kinakasal ng kinanta ng choir yung Here Comes the Bride, 6 months inside. Nakakalungkot yun, pero may nakatutuwa kapag yung young people ikinasal, tapos talagang na-preserve nila yung purity nila. Sino yung artista yun? May artista ngayon na 11 years. Si Shaira Diaz, no? 11 years. Yung iba nun, yung ibang lalaki yun, quit na Because sometimes, love,
was defined in an emotion and sensation. Pero sila 11 years. So, apat na evaluative question. Patungkol po sa purity. Number 1, am I ready to wait? Next slide po. Yan. Am I ready to wait? Alam niyo po, sino po may mga karelasyon ngayon? Aminin natin, no? Si Louis at saka si Jeremy, sila, inabutan ko na sila sa Carvo. Si Marcia, di ba meron na? Si Marcia. Saka si AJ. Si Nadjet at saka si Aubrey. Sino pa ba ang aamin sa akin na malakas ang loob? Wala pa, meron ba siya, Lina? Wala pa. Ano din yan eh. Protected yan eh. Sino sa taga-River of Life, may malakas ang loob na aamin? Wala. Pero ang tanong sa purity, am I ready to wait? Bakit po? Relationship is designed for marriage. Hindi po tayo nanliligaw para may trophy girl or trophy boy. Ay, may boyfriend ako, may girlfriend ako. Pag kayo po nanligaw o nagpaligaw, definitely, it should destined to marriage. Well, Pastor Philip and Sister Mary Lord, parehas nilang first boyfriend and first girlfriend ng isa't isa. Hindi na nakawala si Pastor Philip kay Mary Lord. Si Adrian first girlfriend mo si Leia. First girlfriend mo, hindi ka na rin pinakawalan. Ganun ka natin ha. Ayan. Di ba po? Ngayon ang tanong, pag nagrelasyon ba tayo, am I ready to wait? Hindi po pwedeng puro sensation lang, puro emotion eh. Dapat po may kahadaan tayong maghintay doon sa tamang panahon ngayon. Kasi po, it was destined for marriage, designed for marriage, and it was also designed for maturity. Ang pag-iibigan ninyo, it will boil down to maturity. Well, hindi po si Louis and Jeremy ang first couple na nakilala ko in the music ministry. The first couple that I know in the music ministry was Arian and Arnel. Double A yun. Okay? So silang dalawa, they are both ministers of music in our church. At dito na sila inabulan ng kanilang pagtanda at sila'y kinasal sa tamang panahon. Now, ang question ko mga young people, sa inyong sarili, ask this, am I ready to wait? I hope and I pray that you are all ready to wait. Huwag puro gigil. Minsan, pigil-pigil lang din. Kasi pag hindi nakapigil at laging gigil, sisikamote kayo mga young people. Pag hindi kayo nalagay sa tamang panahon, may galalagyan kayo. Ang hirap ng nabuntis ng maaga. Lalo sa edad nyo, sabi ko nga, ito 11, 12, buntis na, 13, 14, ikalawang buntisan na. Sabi nung ibang mga young pros, sana all, kasi iba hindi pa nabubuntis. Pero dito, 14 years old, pangalawa, 16 years old, may pangatlo na. Now, nakakahiya ba yun pagka ikinasal ako o kaya sa panahon ngayon, hindi ako virgin? Well, sa mundo, KJ daw. Pero sa Kristiyano, napakasarap po na kayo ay nag-maintain ng purity. Amen? Second evaluative question is, am I serious with my purity? In 1 Corinthians chapter 6, 18 to 20, it says, our body is the temple of the Holy Spirit. So everybody should be serious with our purity. Hindi po yan biro. God instructs us to maintain and preserve our purity until marriage. Why? Because your body is the temple of the Holy Spirit. Hindi kayo pinipigilan ng Panginoong pastor ninyo o ng Panginoon o ng Biblia na makipagrelasyon dahil ayaw lang niya.
Ayaw lang niya na kayo po ay magkamali ng relasyon. Ang gusto po ng Panginoon, yung karelasyon ninyo, tama. Well, alam niyo po, the design of this joint fellowship, hindi pa magligawan. Okay? It's not yet to mingle and manligaw sa isang church at sa isang church. Pero ang kagandahan nito, you'll be exposed. Meron palang Kristiyano. On the other side of the fence, pwede pala ako makakilala ng mga Kristiyano. Bakit? Kasi minsan, ang tingin ng mga young people, sa school lang sila nakakakita ng gwapo. Sasabihin ko po sa inyo, nasa simbahan po ang mga gwapo. Amen? Bakit po? Tanungin niyo po yung mga pastor ninyo at mga asawa ng pastor. Saan sila nakapulot ng mga gwapo? Sa church. Tingnan niyo po, saan kayo nakakilala ng mga mapapangasawa niyo? Wala pa to eh. Si Aldrin, matindi si Aldrin. So, yung na po humanap ng mapapangasawa. Well, si Sam, may girlfriend, taga-Bicol naman. Di ba? Si Engineer Romy, taga-church, ka-churchmate niya. Pastor Philip, ka-church din niya, ka-school pa nila. Di ba? Bawal maghatid, pero ginagawa nila. Bawal magsabay sa paghatid, pero okay lang, sa kala ng pag-ibig eh. Ako po, napikot sa church. Sinasawa ko. Patanda ko sa inyo, are you serious with your purity? Are you going to sacrifice and compromise things for the sake of one night and one day of mistake and everything will falter down? Pangatlong evaluative question, am I keeping my purity? Sabi ng Panginoon, you have to keep it. You have to maintain your purity. But the decision is not from me. The decision is yours. Pastor, nakita ko talaga pogi. At nangako naman po siya sa akin, pakakasalan naman na po ako eh. Paninindigan naman po niya ako eh. Pag ganyan ang lalaki, tigilan niyo na yan. Mga babae, tingin. Pag yung mga naniligaw sa inyo, ang pinangako sa inyo ay ibibigay sa iyo ang buwan at bituin, magnanakaw yun. Bakit? Hindi naman kanya yung buwan at bituin eh. Kanya ba yun? O, dininakaw niya yun. Ibig sabihin, pag ang pangako si paninindigan naman kita eh. No? Do not stay with that kind of guy. Pastor, ba't puro guy? Kasi tayo mga guy ang mahilig mamilit ng tanong. Ano ang pinaka-magical question ng mga young people ngayon? Do you know? Ang unang magical question ng young people, mahal mo ba ako? Di ba? Anong mga kasunod no? Anong sagot ng babae? Opo. Oo, mahal kita. Pag maganda yung boyfriend mo, opo. Ikaw lang naman yung pastor dyan eh. Anong kasunod ng lalaki? Patunayan mo nga. Patay tayo dyan. Hindi dapat. Kasi ang sabi ng Panginoon, in Philippians 4 verse 8, kung may mga bagay ka na naiisip na mali, isipin mo ang tama. Think of these things. Noble, humble, and pure. Sabi ng Bible, sabi ni Paul, think of these things. So kung kayo po may mga karelasyon at minsan hindi nyo mapigilan ang gigil, isipin niyo, think of things that are noble sa Panginoon. Lalo kapag nasa ministry po kayo, iingatan nyo po yung integrity ninyo. Bakit po? Once na nasira ang integrity nyo sa pulpit at kayo po ay bumagsak sa pagkakasala, ang hirap po makabalik. So, ang evaluative question natin, am I keeping my purity? Am I ready to give it up? Isuko ang bataan? Dahil lang sa pangako ng buwan at bituin? Oo, bibigyan ka ng 9 na buwan, iiwan nga sa iyo eh. Oo, pag napakasawa mo naman, puro bituin ka. Bakit? Hindi mo alam, kamanghalak pala ni Inoue yung
Kasi panalo si Inoue kagabi. Kamag-anak pala ni Inoue at ni Manny Pacquiao na pangasawa mo. At ang tingin sa'yo, punching bag o puro between ka. Now, one question, are you ready to keep your purity? Yung itong pagsasama-sama, magandang simula ito para in the latter end, you see, may circle of Christian young people community tayo. And you pray. Hindi ba din alam? Si Arya, napangasawa niya ang kanyang, nakilala niya si Arnel, yung asawa niya, sa ibang church. Ang church yun, Nazarene. Nung nasagot na niya, lumipat na sila ulit dito. Galing, di ba? Ayos yun. Now, are you ready to keep your purity? And are you keeping your purity? And lastly, this fourth evaluative question. Am I ready to proclaim it? Pastor, kailangan ko ba ipag-proclaim na virgin ako? Hindi. Pero you're only proclaiming to the best guy and the best girl that God will give to you. And you will say to the world, yung integrity nyo, kami dalawang mag-asawa, when we got married, we're both innocent. We can really testify on it. We're both innocent. We do not know what to do in anything that we thought you were going to do. Hindi namin alam. Bakit po? Because we are able to preserve our purity. Yan yung desire namin. And when we got married, iniharap ko siya sa dambana ng Panginoon. At kaya ko ipakita kasi nandiyan naman yung aming picture sa kasal. Walang laman yun. Pati nga po ako wala eh. Ay siya, nakalabas na yung dalawa sa kanya. Ako hindi pa makalabas. Hanggang lumaki na. Ako pinasal 26 po ang bewang ko. One of the desired number ng mga babae, 26. Pinagpala po kami ng Panginoon sa awa ng Diyos, 14 years na kami. Lumago naman siya. Ngayon po, 38 na po ang bewang ko. Hindi po siya lumalabas. Are you ready to proclaim? In due time, we said, Lord, thank you na ako po'y kakasal ng inosente sa kamunduhan. Ibinibigay ng mundo. Bakit po? Ito po tayo matatapos. Purity is an important gift of God for every man and woman. Akala niyo po, yung virginity para lang sa babae? Hindi po. Para din sa lalaki yan. Isang hindi kamachuhan, mga lalaki tingin, hindi kamachuhan na alam mo ang lahat sa gagawin mo sa unang gabi ng kasal ninyo. Hindi mo yan kamachuhan. Mas maganda po na kapag kinasal kayo, wala din kayong alam. Bakit po? Kasi na-preserve nyo rin yung inyong purity. Hindi lamang po babae ang nagpe-preserve ng virginity. Both men and women. At yan ang gustong sirain ng Panginoong kaaway sa atin. Satan would like us to lose it in an untimely manner. Look at Satan. Dati po, nung bata pa si Pastor Renny, ang pornography, comics lang eh. Betamax pa. Sila yung nasa likod. Alam niyo po yung Betamax? Inabot niyo po? Ang lalakas ng loob, ano? Hindi na. Betamax, naging VHS, pero hindi ka makakahiram nun. Ngayon, yung medyo panahon na natin, at least may video sa Video City, bawal na naman humiram. Yung mga slot material, nasa 7-Eleven. Kaya pagka nakita mo puno ang 7-Eleven, hindi naman pumipila sa Slurpee yun. Iba pinipilahan ng mga lalaki doon. Eh ngayon, iba na. Ang slot material, ang pornographic material, right in the tip of your finger. Oh, mga may boyfriend, may asawa, tingnan nyo yung cellphone nyo ng mga boyfriend nyo. Baka nanonood ng Viva Max yan. May nahuli ako isang estudyante ko. Yun ang ano eh. Ba't ka na meron ito? Bakit po? Libre na lang eh. Binibili na. Mura na lang daw eh.
Kasi gusto ng Panginoon, gusto ng kaaway, mawala ang virginity mo sa maling panahon. Kaya anong sabi? 1 Peter 5 verse 8, let us be sober and vigilant every day. Kailangan mong maging matalino araw-araw. Pag may nanligaw sa inyo sa school, huwag lahat sagot, ay oo, okay. Pak na pak. Bortang-borta. Huwag ganon. Mga lalaki, hindi porket sexy. Liligawan niyo agad, susugapan niyo agad. Dadalhin ko kayo sa Thailand. Ewan ko kung sa Pattaya, Thailand. Ewan ko na lang kung makakilala kayo ng tunay na babae doon. Kasi mas maganda pa sa babae yung mga bakla doon. Let us be sober and vigilant every day. Kaya mga young people, I pray na kung kayo man ay magpapakasal at lalapit sa akin with all your mind, with all God's grace, God has preserved your virginity. Ito na lang style. Pastor, paano kung nabuntis po ako, hindi na po ako binalikan ng asawa ko, o kaya meron pa po ako ngayon. Well, tandaan niyo po, God can make you complete. Kung nagkasala, humingi ng tawad sa Diyos, at tayo po ay maging humble sa Panginoon, at huwag na nating balikan. Let me pray for you. Father God, I'm praying these young people of yours, they are yours. They are your servant, they're your people, we are your people. Lord, huwag mo pong hayaan na sirain ni Satanas ang buhay ng mga young people nito. I pray, God, that you will preserve their purity sa panahon, Panginoon, na ito na ang mundo sinasabi na po ng KJ kung hindi mo pa na-experience. And Lord, sa Kristiyanong prinsipyo, alam namin, Panginoon, may takdang oras kung kailan namin ito pwedeng maranasan. Yun ay yung kami ay humarap sa iyo, nagsumpaan kami ng aming kasintahan, pumirma sa isang kontrata, nagpalitan ng singsing sa isang selebrasyong kasal. Panginoon, mula ngayon, i-protect mo po ang purity ng bawat young people na we herald as one. And Lord, we pray that time will come, you will give them the right relationship, the right guy, and the right girl that you will give unto them. Salamat po sa program na ito in Jesus' name. Amen. God bless po. Amen. Salamat po, Pastor Ron. Sana